Lalaro tayo ng comfort cards. What type of support ang kailangan mo from friends and family right now? Ano ang pinakamasakit na sinabi sa'yo from someone you love? Akong pakialam sa kanya. Hindi lahat ng friendship ang habang buhay. Anong iyak? If you were to write your unsaid feelings to your father, what would it be? Hindi mo maintindihan. Kayak. Ayan, nagkalat ka tuloy. Kung may isang tao kang gustong kausapin ngayon, personally. What's up creators? Content Creator here, your favorite content creator. For this episode, maglalaro tayo ng comfort cards, where each card has a thought-provoking question on one side and an inspiring message on the other. Perfect for solo reflection, bonding time with a loved one, or group sessions over coffee or late night kwentuhan. Kasama ko nga pala ang isa sa pinakamatali kong kaibigan na si... Eon, hello. Okay, let's begin. Pero, mayroon tayong rules. Rule number 1, kung anong bubunutin mo, hindi ko sasagutin. And vice versa. Rule number 2, bawal umiyak. Game, let's begin. Sino mauna? Jack Empoy. Jack Empoy. Jack Empoy. Ano ang pinakamalaking bagay? Linawan mo naman! Ano ang pinakamalaking bagay na natutunan mo mula sa mga pagkakamali mo? Ito yung natutunan ko. Ang pagkakamali, hindi meaning nun, failure ka na agad. Ang pagkakamali ay part yun ng journey mo towards success. Hindi yun bola-bola. Yun talaga yun. Okay. Okay! Next. What type of support ang kailangan mo from friends and family right now? Financial support ko. Wala akong trabaho eh. Totoo ba yun sabihin? Oo, parang masaya. Sige. Ano o sino yung pahinga? First, syempre, sarili ko. Gusto ko minsan alone time. Mapag-isa ganon. Kasi kaya ko naman i-entertain yung sarili ko. Minsan nga tumatawa pa mag-isa eh. Second, family. Third, syempre si Cristel, girlfriend ko. Fourth, friends. Comfort na kami. Oh, sino ka ba? Next, ano ang pinakamasakit na sinabi sa'yo from someone you love? Ang totoo naman kasi, seryoso. Siguro yung pinakamasakit yung sabihin niya na wala akong pakialam sa kanya. Kasi kapag mahal ko yung isang tao, gagawin ko yung best ko para pakita sa kanya na I really care and na may pakialam ako sa feelings niya. So, kung hindi niya nararamdaman yon and sa tingin niya wala akong paki sa kanya, hindi ko alam kung paano ko pa yun ipapafeel kasi feeling ko ginagawa ko naman yung best ko. Okay. Kapag feeling mo wala kang kasama, paano mo hinaharap ang lungkot? Pag walang kasama, paano hinaharap ang lungkot? Naglalaro ko ng video games. As I said a while ago, kaya ko nga entertain sarili ko. Tingnan mo yung vlog ko last time, solo trip sa Pradera Islands. Panoorin nyo. Yay! Segway! Ano ang pinakamasakit na bagay na na-realize mo tungkol sa friendship? Para sa akin, yung pinakamasakit na na-realize ko tungkol sa friendship is hindi lahat ng friendship ang habang buhay. Kahit na hindi kayo nag-away or nagkasamaan ng loob. Dahil sa pag-grow natin as a person, minsan nag-iiba yung values natin and nag-iiba yung hobbies and other things na nagiging dahilan para hindi na tayo nagiging compatible with our old friends, and I think that's okay and normal. Anong iyak? May bagay ka bang gustong sabihin noon pero pinili mong manahimik? Ano yun? Wala. Siguro sa mga friends na nakakabastos na sila, kunwari sa friend to friend, nakakabastos nila, pero hindi ko yung nasasabi. Baka kasi, yun yung relationship nilang dalawa. Parang ganun. Gets mo ba sinasabi ko? Oo, parang hindi mo alam yung context. So, Oo, hindi ko alam yung context, kaya shut up na lang ako. May oras ba na mas pinili mong manahimik kaysa mag-open up? Bakit? maraming times kasi feeling ko conflict avoidant akong tao. So, feeling ko kung hindi siya ma-resolve and hindi ko mababago yung pag-iisip ng ibang tao, I'd rather shut up na lang. hindi ako mag-exert ng effort makipag-argue.
What's something your younger self needed pero hindi mo na-receive? Feel ko wala kasi pinoil ako ng magulang ko, which is good for me siguro. Pero Spoiler. hindi ko alam kung good ba yun or bad. Sa tingin mo, good or bad? Siguro mix din naman and depende siguro sa context. I mean, maganda na binibigay nila yung needs mo pero at the same time, mas mag-grow ka kapag pinaghirapan mo yung mga bagay-bagay. Oo. Bakit maging Ano ang pinaka-valuable na natutunan mo about mental health recently? Siguro yung pinaka-valuable na natutunan ko about mental health is yung important ng pag-share ng thoughts mo even though feeling mo hindi siya something significant. Kasi kapag hindi mo siya nilalabas, magpapile up siya ng magpapile up until such time na kahit sabihin natin malilit na bagay lang yun, eventually sasabog siya kasi dumami siya ng dumami sa loob mo. Sorry guys, mas maganda yung mga sagot niya. Antayin yung channel ko. Anong klaseng music ang lagi mong pinapakinggan kapag stressed ka? Ako hindi talaga ako music lover, pero ang pinapatugtog ko palagi ay first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. No. Ooh. Yun lang pinapatugtog ko palagi. Believer by Imagine Dragons. Masaya man, malungkot, galit, stress, yun lang pinapatugtog ko palagi. Di ko lang bakit. Trip na trip ko yung kantang yun eh. Paano mo hinaharap ang panahon na kailangan mong magpatawad pero hindi mo pa kaya? Wala, sasakit na mga tanong sa'yo. Siguro hindi ko na lang muna replyan kasi ayaw kong magpatawad just for the sake na maayos yung relationship. Gusto ko pag nagpatawad ako is tanggap ko na yung nangyari. So, if feeling ko hindi pa ako ready mag-move on, hindi ko muna i-accept yung apology and nakayaan ko munang lumipas siguro ng ilang araw. You were to write your unsaid feelings. Right? As in sulat. Oo. If you were to write your unsaid feelings to your father, what would it be? Hindi mo maintindihan. Okay. To write unsaid feelings. Ay, okay. Ito na nagsusulat na ako. Dear Father, I know you are worried about me for my future, but I will make sure that I will make you proud. Period. Okay, yak. Sino ang unang tao na sinasabihan mo kapag masaya ka? Paano siya? Ay, ba't nagtatanong sa sarili mo? Ayan, nagkalat ka tuloy. Anong ginawa mo the last time you felt na parang iniwan ka? Ayun ba yung tanong sa'yo? Ito kasi binabasa. Ay, Kung may isang tao kang gustong kausapin ngayon, sino siya at bakit? parang wala na. Ay! Kung napapanood mo to? Iba na lang, iba. Chat mo na lang ako. Sige, iba na lang. Personal. Ay, ba't basa ng basa eh? Kailan ka huling nakaramdam ng pure joy? Ano ang nangyari? Last week lang. Wala, nagkaroon ako ng job offer. So, sana matuloy na. At sana magkatrabaho na. Ayun. Kung napapanood na nag-interview sa'yo, accept. Sana huwag niyong bawiin. Sino ang pinupuntahan mo kapag feeling mo lost ka? Bakit siya? Si girlfriend kasi sa kanya lang ako nag-open up. And naintindihan niya ako. Ano ang pinakamahirap na bagay na kinailangan mong tanggapin sa sarili mo? I don't know, siguro yung medical condition ko. I mean, minsan maisip ko na bakit ako ganon or bakit sa akin nangyari to. Pero, ayun, hindi naman siya yung tanong na masasagot. So, wala. Hinahayaan ko na lang. I mean, wala rin naman tayong sagot na makukuha. So, tiwala na lang. Kung may isang tao kang gustong pasalamatan ngayon, sino siya at bakit? Pero dalawa? Isa lang. Parents, gusto ko parents eh. Okay, sige. Parents, kasi feel ko napalaki naman nila ako ng hanggang sa mga kaya nila and tiniis ako. Yun lang. Ano ang isang pangarap na noon bilang bata na gusto mo pa rin matupad hanggang ngayon? Yumaman? Same. Anong ginagawa mo kapag feeling mo hindi ka sapat?
Hindi sapat? Ano hindi magiging sapat? Sobra-sobra na nga ako eh. Sabi na magulang mo, sumusobra na nga ako eh. Kapag may pinagdadaanan ka, sino ang unang naisip mong kakampi mo? Wala, sarili ko lang. I mean, kasi kapag may problema ako, as much as possible, hindi ako mga abala ng ibang tao. If kaya ko naman siya i-solve mag-isa and kaya ko naman siya i-handle mag-isa, hindi na ako mag-isip ng ibang tao na tutulong pa sa akin. Ano ang pinakamasayang memory mo at bakit ito sobrang mahalaga sa'yo? First solo flight experience. Kasi yun talaga yung feeling ko na pilot ako eh. Mag-isa lang ako sa aeroplano eh. Yun yung pinaka-memorable for me ngayon, for now. Last question. Anong bagay sa buhay mo ngayon ang nagpapasalamat ka? Nabuhay pa ako. I mean, after na lahat ng pinagdaanan ko health-wise, the fact that I'm still here, siguro yun lang. Thankful ako na buhay pa ako. Okay, that ends our Comfort Cards Challenge Chuchu. Kung umabot ka sa part na to, thank you very much. And kung meron kayong content suggestion, feel free to comment below. See you on the next vlog. Ganun ka rin. Peace. Okay, ganun na. Peace. Sabihin mo rin naman. Peace.